Hi guys! Welcome back to my channel. So for today is a very special day for me because we are heading to Boracay! Ayan, it's already 8 o'clock in the morning and we are preparing for boarding. So galing ako ng Doha to Bangkok, Bangkok to Clark. Nag-transit lang ako sa Bangkok and dumating ako ng 3 a.m. dito sa Clark. Umuwi ako to freshen up. Wash up lang tayo and then nag-power nap tapos bumalik tayo ng Clark International Airport para makapunta na tayo ng Boracay, which is 45 minutes flying time. Alright? So pagdating natin sa aeroplano, tarat! Ayan, courtesy of Cebu Pacific, maraming salamat po at naging bayong ang aking bag. So we are already here in Boracay. Paglabas po ng airport, across it, meron na siyang sakayan ng tricycle. You have a choice ng shuttle van or tricycle, but for me personally, I prefer the tricycle kasi mas presko yung hangin. So, pagdating mo dito sa port, ayan, magre-register ka, magbabayad ka ng environmental fee, and magbabayad ka ng boat. So, estimate 200 pesos, 250 pesos yung gagastusin nyo per head. And since hindi pa kami maka-check-in sa hotel, ayan, nagpuka beach na muna kami para ma-enjoy and masulit namin yung araw. And kumain na rin kami ng lunch dito sa Hama Japanese Cuisine sa The Mall. Of course, most of you, yung mga galing na ng Boracay, alam nyo kung saan ito located and masasabi ko na masarap naman yung food and sulit siya sa budget. So, eto na, naka-check-in na tayo, room tour lang. Okay naman yung hotel, simple lang, maganda yung location since may grocery siya sa baba and may pharmacy din. Yun nga lang, medyo malayo siya sa beach. Hindi siya beachfront. Medyo maglalakad ka ng malayo or mag-e-bike ka. And sinulit namin yung araw, so lumabas kami, nag-book kami ng tour for the following day. Nanood din kami ng sunset. Siyempre, susulitin talaga natin yung araw natin for today, 'di ba? So, ayan. Yan ang first day natin. By the way, guys, 3 days and 2 nights lang tayo dito. So, kailangan talaga, every second counts, enjoy natin tong araw na to, 'di ba? So, the following day, ayan, nakita ko si Manong Taho. Siya yung famous Manong Taho sa TikTok na sobrang daldal, sobrang funny niya. So, na-try ko yung taho niya, recommended ko din, ang sarap, 50 pesos lang per cup. So, yan, papunta na tayo dun sa speedboat na magdadala sa atin dun sa place kung saan kami mag-tour. Actually, yung kinuha naming tour or yung package is mostly activities sila, land activities. Hindi siya water activities. Parang ganun. So, etong speedboat, literal siyang speedboat. Ito palang speedboat na to na enjoy niya namin, to be honest. Hindi siya yung typical na boat ride na maiinip ka or aantukin ka. Excuse me. So, pagdating namin doon sa area, nag-ATV muna kami. Ayan. Parang 15 minutes to. Pero hindi, yung 15 minutes for me, it's more than enough. Parang ako mismo sumuko ako. Sabi ko, okay na, masaya na ako. And then, of course, the zip line. Sobrang mura lang nitong package na to, guys. It cost us 1,500 pesos. Siyempre, tinawarin namin ng bonggang-bongga, that's why. Pero, I will comment here yung contact number ng tour guide para at least kung gusto nyo mag-tour, try to message him and tell him na lang na nirecommend kayo nung isang in-accommodate niya. Tapos yan, kasama rin yan. Mukha lang siyang madali, pero napakanipis lang ng wire and bawal mong magalaw yung front. Actually, kung hindi matatanggal ka. Sorry, medyo nakakahilo. Meron din tayong monkey zipline. Medyo malayo. Ayan. Medyo lakasan lang na loob. And parang ang dali-dali lang nila. Pero sa actual, malalim din naman kasi itong ilog na to, guys. Pero masarap, malamig yung water actually. And mafe-feel mo talaga na malinis. Fresh yung water. And makakakain ka rin dito. Actually, kung masasuggest ko magstay kayo dito. Kasi, may kainan sila, may palutuan sila. And mandami kayong pwedeng gawin sa place na to. So, I suggest, ilalagay ko nga yung number ni Sir sa baba and message nyo na lang siya. Okay, I advise you to go there and spend your day doon sa place na yun. Imagine 1,500 lang kasi medyo punuan na dito sa Bora mismo, 'di ba? So, okay lang din naman na lumipat. So, yan, nakabalik na tayo sa Bora mismo.
Ayan, second day na natin ng sunset. Enjoy na natin since tomorrow will be our last day. Medyo mabilis tong bakasyon natin. And of course, hindi tayo uuwi without watching the fire dancers. And meron tayong banda muna na nag-perform while we are waiting for the fire dancers. Anyway, yan. So while you are enjoying the band, so nakahinga ako. Sorry guys, manadali ko yung pagsisalita ko kanina since ayan yung mga fire dancers. Since ang bibilis ng mga videos natin. So, ano nga ba ikukwento ko? So, yun na nga. Yun lang yung ginawa naming tour, yung kinuha naming tour, yung nakita nyo kanina, mga ATV, mga zipline, monkey zipline, yung bike, I forgot the name ng bike na yun. Ano pa yun? Yung tumatalon? Sorry. Snorkeling, yung crystal, meron na rin yung crystal kayaking ba ang tawag nila doon. So sulit na siya kasi kung sa mismong Boracay kayo avail ng activities, medyo pricey. Syempre madaming tao sobra doon sa Boracay. Unlike doon, package na nilang binibigay sa inyo. Ang original price kasi ng package na kinuha namin, if I'm not mistaken, is around 2,800, and then natawaran namin siya hanggang 1,500. So, yun. And, dalawa lang naman kami pumunta. So, yun lang din talagang ginawa namin. Kasi we're also planning to book UFO or yung banana boat sana. Pero, parang maganda kasi yun kung mas madami kayo. Kung dalawa lang kayo, hindi siya ganun kasaya. So, tapos nga, sabi ko, sasuggest ko sa inyo na magstay muna din kayo doon for the whole day kasi papress ko naman yung hangin doon and hindi siya ganun ka-populated unlike sa Bora mismo. Diba? Though, syempre yung Bora is beach na white sand, Pino yung sand, diba? Doon, uupo kayo, may upuan, may, alam mo yun, typical, para siyang provincial fields. Pero okay lang, maiba naman. Lalo na kung matagal naman kayo magsistay sa Bora na hindi naman kayo nagmamadali talaga. So, I suggest you to spend some time or a day there. So, yun guys, I've mentioned, I'll post his number and his name sa comment section natin later. And by the way, kung pupunta man pala kayo doon, I suggest din na pumunta kayo ng pinakamaaga around 9 AM as soon as mag-start na yung mga tour services nila. Kasi dumadating yung mga tao doon most of the time around 1 or 11 AM. So pumunta kami ng 9 and kami lang yung tao. Good thing. Kasi solo namin, kami lang yung ine-entertain nila. Dala-dalawa yung nag-a-assist sa amin. Ganun. And mabilisan kasi you don't have to line up or mag-queue. Diba? Kaya yun, mabilis kami natapos. And then, the moment na natapos na kami, nag-order na kami ng lunch, nagpaluto na kami, tapos dumadating yung mga tao. So, yun. Nag-relax na lang kami. And yun, after lunch, umuwi kami para mag-freshen up. Tapos, ito, nanood na kami ng fire dancers. Tapos, guys, nasasuggest ko na pumunta kayo doon sa, I forgot the name. Calamansi Muffin, yun. You can also check sa Google kung saan, anong pangalan ng coffee shop na nagsuserve ng Calamansi Muffin. It's a must try. Ako, gusto ko naman siya. Okay naman sila for me. Yung niece ko din, sobrang paborito niya. Yung iba, sakto lang daw. So, it's for you to judge kung kamusta. Kung magugustuhan niyo siya. But at least, diba? So, this would be our last day here in Boracay for this trip. So, since mamaya pa 6 PM yung flight namin, we decided na kumain, mag-lunch na lang muna dito sa Henan. Iniwan namin yung mga suitcase, yung mga trolley namin sa hotel muna. Tapos binalikan namin after lunch and bumalik na kami sa airport para umuwi ng dark. So, yun lang. Medyo malungkot yung pag-alis. Of course, masarap talaga nakapakasyon. Pero, of course, babalik tayo sa realidad. Diba? Don't worry, guys. Marami pang susunod. And sana makasama pa namin ulit kayo. Right?